maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala.
Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre gayon din sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos pinasisiguro na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Mahigit sa 102,000 katao apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon ayon sa OCD. Investigasyon sa flood control anomaly dapat pang ipursige ayon sa liderato ng Senado. Congressman na Paulo Duterte, hinaamon, idepensa ang kapatid na si VP Sara Duterte sa plenaryo. Dating overall Deputy Ombudsman Karandang, maaaring tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
Senador Bato de la Rosa, padadala ng show cause order tungkol sa reklamo ng Ethics Committee ng Kapulungan. At dating broadcaster Jay Sonsa, pansamantalang nakalaya, judge sa error arrest warrant, nag-sorry. Isang bata naman ng patay, 14 sugatan sa bangga ng bus sa Malungon, lalawigan ng Sarangani. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang Lunes sa Pilipinas. Inaproba na ng House Justice Committee ang kanilang report sa pagtukoy ng probable cause para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Unanimous sa naging botohan, ibig sabihin lahat ng 55 miyembro ng komite ay sumang-ayon na idiretso sa plenaryo ang reklamo para pagbotohan. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng at least 1/3 votes o katumbas ng 106 mula sa 318 miyembro ng Kamara para umusad ang Articles of Impeachment sa Senado na tatayo bilang impeachment court. Sa panayam ng programang 2x2, ipinaliwanag ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, chairperson ng Justice Committee, na lahat ng miyembro ng Kamara at maging ang kampo ni Vice President Sara, kasama na ang complainant, ay padadala ng kopya ng Articles of Impeachment bago itakda ang plenary votes. Pumalo na sa mahigit 30,500 pamilya o higit 102,000 katao ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Office of the Civil Defense, 88 barangay ang inabot ng Uson o pyroclastic density currents na binuga ng bulkan noong May 2. Abot sa higit 1,400 pamilya o mahigit 5,400 individual ang namamalagi pa rin sa mga evacuation centers. Tiniyak naman ng OCD ang whole of government response tulad ng paghatid ng mga kaukulang tulong sa mga apektadong residente at pagsasagawa ng clearing operation. Una na sinabi ng Philippine National Police na magdadagdag sila ng checkpoints para matiyak na nasusunod ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Pinagpapaliwanag na si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng kinakaharap na reklamo sa Senate Ethics Committee. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, inirekomenda niya pagpadala ng show cause order dahil kailangan naman magpaliwanag si De La Rosa kung bakit hindi dapat paboran ng Senado ang reklamo laban sa kanya. Niliwanag naman ni Soto na wala pang desisyon sa mungkahing suspindihin ang kanyang sweldo at mga allowance. November 11, 2025, unang lumiban si Senador Bato mula nang mapabalitang may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. 12 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. May posibilidad na kunin bilang witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ayon kay Congresswoman Jervil Luistro, chairperson ng House Justice Committee, nakadepende ito sa mabubuong prosecution panel oras na maitransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Sasailalim muna anya ito sa pag-aaral para masuri kung gaano kalaga ang magiging pahayag ni Carandang kung siya ay magpapasyang tumistigo sa impeachment trial. Nilinaw naman ni Luistro na nakadepende rin ito sa kagustuhan at kahandang humarap ni Carandang sakaling siya ay anyayahan na tumayo bilang witness. Binatikos ni public health expert Dr. Tony Liachon ang kumakalat na promotional video na naglalarawan kay Health Secretary Ted Arbosa bilang posibleng senador na maihahalin tulad kay yumaong senador Juan Flavier. Hindi anya kapanipaniwala na turang comparison dahil si Flavier
ay isang doktor na kinikilala bilang servant leader dahil sa kanyang kababaan loob, innovation at malasakit. Habang si Herbosa naman para kay Leachon ay isang politiko at malayo ang pagitan sa dalawa pagdating sa pagpapalaga at pamuno. Buti dito binanggit din ng health expert ang ilang kontrobersiya na kinasasangkutan ni Herbosa kabilang mga kaso niya sa ombudsman. Alegasyon ng Ghost Hospitals, bilyong pisong halaga ng expired na gamot at mga programang nagpapahina sa PhilHealth at Universal Healthcare System. Standby, Marinlet Narciso. Standby, paring Raymond Dadpas. Pinalaga na National Bureau of Investigation ang kritisismong ginagamit lamang umano ang hensya para targetin ang mga kalaban ng administrasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 2 o 3 lamang sa mahigit 150 matagumpay na operasyon ng kanyang liderato ang sinasabing na kritiko na pamahalaan. Marian niya sabihin na kalaban lamang ng gobyerno ang hinuhuli ng mga operatiba ng NBI lalo't maaari ito na ang maging katwiran ng mga kriminal sa paggawa ng mga illegal na aktibidad. Kasabay nito idinihin ng direktor na hindi personal ang pagkakaresto sa dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Ipinatupad lamang ng NBI ang ilang trabaho na nakabatay sa ipinlabas na arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Sa oras na 16 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, labas tayo ng ating impilan. Pangulong Marcos tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, patuloy ang pagtanggap ng reports ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng sitwasyon sa Albaya sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, nagtungo mismo si DPWH Secretary Dizon sa lalawigan para inspeksyonin ang mga kalsada. Kailangan kasi anyang malinis ang mga ito mula sa abo para masigurong tuloy-tuloy na nakakagalaw ang mga residente at mga responder. Sinabi ni Pangulong Marcos na naroon ang Department of Health para mabantayan ang kalusugan ng mga apektadong residente. Agad anyang namigay ng face mask bilang proteksyon sa ashfall habang ang DSWD ay tinutugunan ang pangailangan sa pagkain at iba pang essential supplies lalo na ng mga nasa evacuation centers. Ayon sa Presidente, nailabas naman ang mga tao mula sa danger area. Siniyak ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa pamahalaan lalawigan para alamin at tugunan ang iba pang pangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So unfortunately we are used to Mayon, but never mind, we are able to minimize the effects of the ashfall that is going into certain populated areas. At yun ang inaalala natin. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let. Samantala naman, investigasyon daw po sa flood control anomaly dapat pang iporsige ayon po kay Senate President Tito Soto. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray pabor si Senate President Vicente Tito Soto III na iporsige ang investigasyon sa flood control anomaly. Ito ay sa gitna ng kagustuhan ni Senate President Pro Tempore Panfilo King Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magsumiti ng Chairman's Progress Report sa magitan ng privilege speech matapos hindi makakuha ng 9 na firma ang kanyang partial committee report sa anomalya sa flood control. Ayon kay Soto, marami pang dapat kalkalin sa hindi lang sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao kaugnay ng paggamit
sa 2025 national budget na kanyang tinawag na puno ng kalokohan. Dito sinasabing galing ang bilyones na pondo na dinala sa flood control project na kung hindi substandard ay ghost project. Sabi ng Pangulo ng Senado, dapat lang ipatawag ang mga personalidad na may mga impormasyon kaugnay ng flood control projects kasama na sila House Speaker Martin Romualdez. Narito si Senate President Tito Soto. Marami pang marami pang mga nangyayaring dapat maungkat. Hindi lang sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao. Sa 2025 budget. Yun ang pinaka-crucial. Yun ang killer budget. Doon talaga nagkaloko-loko eh. Dapat talaga ipatawag na rin si humarap na rin si Speaker. Lahat ng dapat natin ngayon ay maimbita, yung magbigay linaw sa mga nangyayari, dapat imbitahin. Si Senate President Tito Soto. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congressman Paulo Pulong Duterte hinamon maidepensa ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regonan. Manang Milky. Roman at Ray hinamon ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon si Davao City Representative Paulo Duterte na ipagtanggol sa plenaryo ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ang hamon na ginawa ni Ridon dahil sigurado ng matatalakay sa plenaryo ang Articles of Impeachment. Pinagtibay kanina ng House Justice Committee sa botong 55 out of 55 members ang committee report na nagdeklarang may probable cause ang mga reklamo kay VP Sara. Ayon kay Ridon, sa plenaryo ang tamang forum para patunayan ni Duterte na walang katotohanan na mga alegasyon laban sa kanyang kapatid. Sabi ni Ridon, magandang patunayan ni Duterte na mali at pamumulitika lang ang mga bintang sa kanyang kapatid na unexplained wealth, bribery and other high crimes. Kine-question din ni Ridon na gaya ng kanyang kapatid, hindi man lamang daw sumisipot sa mga hearing dito sa Kamara si Duterte. Kung sa bagay, sinabi ni Ridon, hindi nakikita si Congressman Porong sa mga plenary proceedings o committee hearings dito sa Kamara, kaya mas lalong hindi ito aasahan na pumunta at tumayo sa plenaryo para idepensa ang kanyang kapatid na vice-presidente. Ako si Milky Regonan nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Flash Report. Flash Report! May malakas pong pagyanig na nangyari po dyan sa may area po ng San Juan, Eastern Samar. Ngayon lamang pong alas 2:09 ng hapon lakay, At ang epicentro ng lindol ay nangyari nga po dyan sa may San Julian, Eastern Samar. Mamaya po yung malalaman po natin po pang detalye. 6.1 ang magnitude. Magnitude 6.1, ha? Ramdam yan. Yes. Ang pagyanig po ay naramdaman din daw po sa iba't ibang bahagi po ng Bicol Region. Mamaya meron po tayong update mula po sa ating mga kasamahan dyan po sa Eastern Samar. Lalo na po kay Jimmy Angay-Angay o kaya kay Jane Bantan, Diyan po sa mismong lugar kung saan abay mukhang yung lindol ay tumama sa kalupaan na to ha? Hindi sa karagatan, yung pula na yun, o sa mapa. At dahil sa lakas ng lindol, naramdaman din sa Bicol Region. Oo. Kaya mamaya tawagan natin si Roel Saldico. Mamaya malaman po natin ano nga ba ang naramdaman natin mga kababayan po dyan sa Eastern Samar kung saan tumama po ang magnitude 6.1 na lindol. Flash Report. Flash Report! I-standby po sa mga detalye nga. Ano po? Unang maririnig sa kauna-unahan, DZRH Flash Report! Sa di pa rin po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayong Lunes. Jason sa pansamantalang nakalaya judge sa error arrest warrant. Nag-I am sorry. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricaport. Miss Giselle. Pansamantalang nakalaya yung dating broadcast journalist na si Jason sa matapos ng arestuhin noong Webes. Pinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Atty. Melvin Matibag na naproseso na yung 10,000 piso nitong bail
Naglabas din ng konfirmasyon si Atty. Mark Tolentino na may release order na yung kanyang kliyente mula sa Pasay City Regional Trial Court 118. Sabi ng abogado, humingi ng paumanhin sa dating broadcaster yung judge na nag-issue ng arrest warrant. Tumayuan niya ito sa pagsisimula ng hearing kanina para humingi ng dispensa sa pagkakamali ng korte. Kaugnay ito ng error sa arrest warrant kung saan nagkasaad na available yung kaso ni Johnsa kahit available naman. Mali ring na ilagay sa dokumento yung Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition imbes na RA 10951 o Unlawful Publication, kaugnay naman ng Cybercrime Prevention. Sa kabila nito, walang balak ang kampo ng dating broadcaster na magsasa ng anumang legal action dahil hindi naman daw korte yung kanilang kalaban. Pakinggan natin. Si judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nakulungan pa. Huwebes ng hapon na mag-issue si Pasay RTC Branch 118 Presiding Judge Rowena Nieves Adenatan ng arrest warrant laban sa dating mamamahayag. Ito si Giselle Vilcafort para sa Deezer HU na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol sa malakas na lindol. Naroon ang ating kasamang si Val Gonzales sa opisina ng PBOX. Val Gonzales, anong latest? Anong mga intensities, Val? Anong gaano kalakas? Nakaramdam ng intensity 5 sa bayan ng Canabig, sa Eastern Samar, Dulag at Alangang sa Leyte. Landaro sa Samar, habang intensity 4 naman sa Abuyog, sa bayan ng Palo at Carigara sa Leyte. Intensity 3 sa mga bayan ng Naval sa Biliran, Hernani sa Eastern Samar, at ang Ormoc City, Longo, Salguera, Baybay, Bilyaba, maging sa Isabel Leyte ay nakaramdam din ng intensity 3, Rhea at Romel, maging ang lalawigan ng Bicol, particular na Surtugon City, Bulusan, maging ang Malibon, San Francisco, Hinundayan at Southern Leyte, habang intensity 2 ang naramdaman naman sa ilang mga bayan sa Masbate at maging sa iba pang lugar sa Sorsogon, at intensity 1 maging sa Tabaco sa Albay, Karkar, Liluan at Cebu City sa lalawigan ng Cebu, maging sa Davao Occidental at ilang mga bayan dyan sa bahagi ng Masbate at maging sa Southern Leyte. Ang sabi ng PBOX, asahan na meron pang susunod na mga aftershocks dahil dito sa nangyaring 6.1 magnitude na lindol na natukoy ng PBOX sa lalim na 10 kilometro. Ako si Val. Yes. Mababaw yung epicentro ng lindol, so more or less ang pagtaya rito ng mga taga PBOX 10 kilometers. Matindi ba, devastating ba yung effect? Ang sabi ng PBOX ay asahan yung mga damage, pero wala pa silang mga natatanggap sa iba't ibang mga LGUs dun sa mga nabanggit na lugar na nakaranas ng mga intensity sa ray. Hinantay pa nila kung mayroong mga report na ipagbibigay alam ng iba't ibang mga LGU sa iba't ibang mga probinsya na tinamaan ng 6.1 magnitude na lindol alas 2:09 ngayong hapon. Pero medyo gilid to, no? Wala naman siguro tsunami alert. Wala. Medyo gilid ng baybayin, base dito sa report ng PBOX, doon naman sa gilid, hindi mismo doon sa karagatan. Ang lalim niyan, Val, 10 kilometers lang. Mababaw from the surface. Mababaw yan, kaya ramdam yan. Oo, kaya ramdam ito. At titingnan pa natin kung mayroong mga ilalabas, particular na yung Office of the Civil Defense at maging yung NDRRMC kung gaano kalawak yung posibleng naging damage nitong malakas na lindol na ito
yan sa bahagi ng bayan o kanlurang bahagi sa bayan ng San Julian, yan sa eastern Samar, Reyes Romel. Okay. Thank you, Val. Meron tayo update, Lakay. Romel at Ray. Thank you so much, Val Gonzales. At hindi naman alamin, meron na update po dun sa mismong area sa Eastern Samar at Leyte, si Jimmy Angay-Angay. Jimmy, kumusta na dyan? Yes, Ray, ngalang minuto pa lang ang nakalipas, naramdaman ng isang lindol. Mga alas 2 na ibinang hapon sa Tacloban City at sa Paloliti. Batay sa initial na ulat, larawan ng pagyanig bilang may kalakasan at tumagal ng ilang segundo. Dahil na upang silabasan ilang residente mula sa kanilang mga bahay at gusali, lalo na sa downtown area. Sa ngayon, wala pang opisyal na ulat ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil sa lakas at sentro ng lindol, pati na rin kung may inaasahang aftershocks. Wala rin pang may ulat na pinsala o nasaktan ayon sa mga lokal na otoridad. Ngunit patuloy ang sinasagawang verifikasyon sa mga apektadong lugar. Kaya pinayuhan ng publiko na manatiling alerto o umiwas sa mga kung may mga bitak o na istruktura at sundin din ang mga guidelines sa kaligtasan tuwing may lindol. So sa kasalukuyan, nag-ugnayan pa tayo sa mga authorities dito sa tibok sa bayan ng Palolete, sabagat busy pa sila, hindi pa makabigay ng information. Pero dyan sa area mo, Jimmy, kumusta naman? Gaano ba kalakas yung pag-uga? May mga bumabagsak ba dyan? Sa ground floor ng station namin, kasi mga 4th to 5th floor ito. Dito ko sa ground floor, dinuduyan, parang sinusik yung kinaroonan ko dito. Hindi lang ako lumabas agad kasi baka maging delikado. Hinintay ko lang na tumigil ang... Jimmy, mga ilang gaano katagal? Ilang segundo? Matagal ba yung pag-uga? Mga halos 1 minuto. Matagal ko 1 minuto. Nakalat nga yung cellphone ko. Habang lumilindol. Malakas yung alert. Ingat kayo dyan, Jimmy, ha? Hindi lang ako nataranta. Hindi lang lumabas. Pero delikado yung gano'n din natin kasi... Huwag niyong sasabayan na lumabas pag umuuga. Sabi nga nila, Lakay, duck, cover, and hold. Dito lang ako nasa New Center kasi ako. Taas yung building, may 4th floor, delikado rin kung bumagsak itong building natin. Kasi, pero yung mga ilaw ba dyan, mga ilaw-ilaw dyan sa iba pang mga hindi naman bumagsak. Walang dito sa station wala. Sa station. Jimmy, natanong mo ba kung halos sumasayaw, quote and quote, yung mga gusali or mga poste dyan sa area ninyo? Ganon nga. Halos sumasayaw. Malakas 6.1. Kasi initial dito, tiningnan ko dito sa magnitude 6.6. Ewan ko kung accurate ito. Dito tiningnan natin sa Google. 6.6. Okay. Talaga? Yun yung initial dyan. Sige. Mag-ingat kayo dyan, Jimmy, ha? Thank you, Jimmy. At tumawag ko ulit pagka meron pang karagdagang update. Anytime. Yan po, Lakay at Lakay, ang mga report dito na Lakay Romel dito sa lungsod ng Tacloban at sa bayan ng Palolete, yung naramdaman ilang minuto pa lang nakalipas ang pagtama ng medyo may kalakasan ng lindol dito sa lungsod ng Tacloban at bayan ng Palolete. Jimmy Angay-Angay reporting. Yung mga kaibigan ng report on the spot ni Jimmy Angay-Angay mula po dyan sa Leyte. Flash Report. Flash Report! Samantala, PNP Chief bumuelta sa mga nagsasabing may problema sa kaayusan sa lansangan. RH number 52, Edniel Parrosa. Edniel. Sinagot ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Malencio Narvaez Jr. ang mga nagsasabing may problema sa kaayusan sa mga lansangan. Sa ambush interview dito sa Camp Crame, binigyan kayo ni Narvaez na bumaba ng 13% ng krimen nang ipatupad ang Safer Cities Initiative noong nakaraang buwan. Nagdag pa ng top cup fake o hindi naman totoo ang pinalalabas na issue ng iba
patungkol sa peace and order dito sa bansa. Pakinggan natin ang PNP chief. I don't know the motive in these intrigues, kung meron man. But ako, it's okay. The Philippine National Police is open and we are always ready to answer kung ano man yung kanilang sinasabi. True enough, yung iba naman is, yung iba nga fake, no? Yung iba is hindi naman totoo. So, okay lang yun. Partikular na tinukoy ng PNP ay ang nag-viral na pagdungog ng ilang kabataan sa isang pampaserong jeepney sa Las Piñas. Bagay na umay ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kabilang pa nga sa mga nagkomento ay ang dating PNP chief at ngayon MMDA General Manager na si Nicolas Torre III. Sa ngayon, deleted ng Facebook post. Nanawagan si Torre ng accountability o pananagutan upang maramdaman daw ng publiko ang basic safety. Sa iwalay na pahayag, dilinaw ng PNP na walang krimen na nangyari sa naturang video ay sa lamang umanong insidente ng paranaboy ng driver sa mga gustong sumakay o sumabit ng mga kabataan. Sa katunayan, narescue rin kalaunan sa follow-up operation ng 7 sangkot na minor de edad at i-turn over na sa City Social Welfare Office ng Las Piñas. Ako si Adniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe naman yun. Ha? Ano ba nangyari doon na kinuyog yung pasahero? Mga batang hamog. Ano ba naman yun? No? Mayroon pang ice pick. May nakita ka ba ice pick? May ice pick pa, nakuhanan. Yung isa naman, merong dalang bote. Akmang mamamalo eh. Ha? Kaya tuloy yan na nako siguro yung police visibility General Nartates dapat nandiyan dyan para maiwasan yung ganyang mga problema. Kahit sabihin na, ano yung dahilan ni General Nartates? Wala naman daw nasaktan. Mukhang babaw. Hindi yata. Dahil nataboy naman daw ng driver. Pero hindi delikado pa rin yun. Sumasalamin po yun sa kaayusan, seguridad sa ating. At hindi yan maganda para sa turismo ng bansa. Correct, ayan. Samantala naman, maraming salamat Daniel Parrosa. Samantala, COMELEC, inilabas daw po ang calendar ng COC filing para po sa BARM Parliamentary Elections ngayon pong 2026. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Nakay Ray, inilabas na ng COMELEC ang schedule ng mahalagang gawain para sa September 14, 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barma Parliamentary Election, kabilang ang mga petsa para sa filing ng Certificate of Candidacy at iba pang kinakailangan dokumento. Ayon sa COMELEC, isasagawa ang filing ng COC para sa Parliamentary District Representative at pagsumite ng consolidated list of nominees ng mga coalition mula May 5 hanggang May 7, 2026 sa oras sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Mayo 7 naman, itinakda din ang deadline ng pagsumite ng official logos ng regional political parties o coalitions sa pamamagitan ng email. Gayon din, pagsumite ng mga larawan ng kandidato para sa district representative at first nominees ng sectoral representative. Magsisimula naman sa Mayo 8 hanggang 15, 2026 ang filing ng petition para sa accreditation ng mga dominant majority at minority regional parliamentary political parties, pati na rin ang 10 major regional parliamentary political parties. Git ng COMELEC, bahagi ito ng paghahanda para sa maayos, malinis at organisadong halalan sa BARM sa 2026. Ito si Boy Gonzales para sa lista rito na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman na nakaupo lang sa tricycle, pinagbabaril ng riding in tandem, patay sa GMA Cavite. RH number 27, Mr. Noche Kaka sa detalye. Mr. Noche. Romel, Talakay Ray, patay sa pamamaril ng riding in tandem ang isang lalaking nakaupo lang sa tricycle sa Marta Street, Barangay Dilas Alas sa GMA Cavite. Inilala ang biktimang si alias Darrell, 39 anyos, habang ang gunman ay nakasuot ng burning long sleeve at black cap. Puting long sleeve at black cap naman ang suot ng driver ng motorsiklo Mio Sporty na kulay itim na walang plaka. Nakaupo lang ang biktima sa tricycle nang biglang pagbabarilin sa lugar. Matapos ang krimen, tumakas ang riding suspect sa di pa batid na direksyon. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa shooting incident. RH27, nagkakakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas.
Rapido, hataw, balita. Standby! Mga balita mula po sa mga probinsyang oras. Ganap na pong alas 2:39. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Balita! Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ng update mula kay Val Gonzales. Pulis na sangkot daw po sa panggagahasa, dinismiss sa serbisyo. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val! Ray, pinatawan ng National Police Commission o NAPOLCOM ng dismissal from police service ang pulis na gumahasa sa isang lasing at unconscious na babae sa Quezon City. Sa desisyong inilabas ng komisyon, napatunayang guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer si Patrolman Joshua Mendoza. Kaugnay nito sa kinakarap nitong kasong paglabag sa Republic Act A353 o ang anti-rape law, ilan sa mga ebidensyang hawak ng NAPOLCOM ay ang mga testimonya ng ilang saksi, medico-legal findings, CCTV footage at pahayag mismo ng biktima sa record na hawak ng NAPOLCOM. Matapos mawalan ng malay ang biktima sa isang bar sa Tomas Morato Avenue kasama ang suspect at iba pa, nagising na lamang daw ang babae sa loob na ng motel habang pinagsasamantalahan ng pulis. Samantala, inabsuelto naman ng komisyon si Patrolman Jehan Mendoza dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya laban sa kanya. Hit ng NAPOLCOM na hindi maaaring palitan ng haka-haka ang kailangang substantial evidence sa administratibong kaso. Binigyan din ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan na walang puwang sa pulisya ang ganitong kahalayan at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balita mula sa iba't ibang lalawigan, bata patay, 14 sugatan sa banggaan ng bus sa Malungon, Sarangani Province. RH number 19, Paring June, di makutak, Paring June. Parang Romel na parang Lakay Ray, ang 14 ang sugatan na kinabibilangan ng mga senior citizens at mga minor de edad at isang 8-year-old batang lalaki ang namatay sa salpukan ng 2 bus sa bahagi ng Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Sa informasyon mula kay Malungon Police Chief Lieutenant Colonel Giovanni Ladeo, kinilala ng swing bata na si Raymond Balongo, presidente ng Santa Maria Davao del Sur. Sa sketch incident report ng PNP, nasa kurbatang bahagi ng Barangay Malandag na ang aksidente pasado sa 11 kagabi, kung saan bumanggang Mindanao Star Bus na biyaheng Davao mula Jensan sa kasalubong na Yellow Bus na biyahe namang Jensan mula Davao. Wala namang naitalang casualties sa mga pasaherong sakay ng Mindanao Star Bus. Bawang pasahero ng Yellow Bus ang casualties at may isang patay habang ligtas naman ang 2 driver ng bus. Pinag-iingat ng PNP Malandag ang mga bumibiyaheng sasakyan sa bahagi ng Malandag Highway lalo na sa gabi. Yan ang ating update mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Samantala, nang dahil daw sa selos, isang babae daw po'y sugatan, tatay patay sa saksak ng live-in partner sa Imus, Cavite. Report mula kay Eric Dasnas. Eric. Bro-Ray, hindi sukat akalain ng 30 anyos na si Rachel Rosel na yung pala ang huling oras na makakapiling niyang buhay ang kanyang 79 anyos tama na si Romulo Rosel matapos silang pagsasaksakin ng kanyang live-in partner na si Celso de la Cruz, 45 anyos. Sa isinagawang investigasyon ng Imus City Police, nagiinuman ang mag-live-in partner
kasama ang ilang ditong kabarkada sa imong compound, Barangay Anobuuno, Imus City, Cavite. Ilang sandalian niya ay tumayo at umalis si Richel upang pumunta sa bahay ng tiyahin nito na di kalayuan sa naturang lugar. Sinundaan niya ng suspect si Richel at paglabas ng bahay ng tiyahin nito ay agad itong inundihan ng saksak sa ulo. Nakita raw ng ama ni Richel ang pangyayari dahil na upang tulungan ng anak at bahagyang pinalo na tungkol dito ang suspect. At saka ito pinagbalingan at sinaksak sa dibdib dahil na nagdadliyan itong kamatayan. Mabilis naman tumakas ang suspect matapos ang insidente kung saan agad nagkasala follow-up operation ng mga otoridad at mabilis na tinbog ang suspect sa Barangay Habay sa Bacoor, Cavite kung saan inamin ito sa mga otoridad na selos ang nag-udyok sa kanya upang mangyari ang naturang insidente. Maharap naman sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect na nakapita ngayon sa Imus City facility. Ito si Eric Pestet para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur magpadala ng supply ng tubig para sa mga apektado ng pagbuga ng abo ng Mayon sa Albay. Ibalita mo yan, RH number 18, Roel Saldico. Roel. Romel Lacayray agad milos ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamagitan ng pagpapadala ng mga water truck upang matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng asphalt mula sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkan Mayon sa Albay. Ayon kay Governor Elry Villafuerte, nag-deploy ang provincial government ng water on wheels bilang tugon sa pangailangan ng mga komunidad na nahihirapan sa supply at malinis na inuming tubig dahil ito ng pagkalat ng abo. Kahapon na Mayo 3, unang ipinadala ang mga water lorry sa ilang apektadong lugar sa bayan ng Ginubatan, partikular na sa mga barangay na lubhang tinamaan ng asphalt. Ngayong Lunes, nagpadala naman ng karagdagang pang-water upang mas marami pang barangay ang matulungan at mapunuan ng pangailangan sa tubig ng mga apektadong pamilya. Ang local government unit ng Camarines Sur ay isa sa mga nalawigan sa Bicol na mabilis na tumutulong sa mga LGU sa mga kalimidad at pag-alburuto ng Bulkan Mayon. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Manoy Roel, samantala naman, motorsiklo bumangga sa kasalubong na dump truck dyan po sa may Urdaneta City, Pangasinan. Yung pong rider patay. Report mula kay Freddy Vado. Freddy. Tedondes patang 23 anyos na estudyanteng binata na residente ng Sison, Pangasinan matapos na bumangga sa kasalubong na dump truck ang minamaneho nitong motorsiklo. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwy Calamay, naganap ang aksidente alas 5:15 ng hapon sa Manila North Road, Barangay Tulong, Urdaneta City, kung saan nag-overtake kumano sa isang sasakyan ang motorsiklo na pumasok sa linya ng dump truck na minamaneho ng isang 45 anyos na binata na residente ng Binalonan dahilan ng kanilang head-on collision kung saan ay nahati ang katawan ng binatang rider at sa lakas ng pagkabangga ay nagliyab ang motorsiklo at truck. Ang back rider na isang 23 anyos na dalaga na residente ng bayan ng Pusurubio ay tumilapon sa motorsiklo at nadalagad sa paggamutan kung saan ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Hindi naman nasugatan ng truck driver. Ayon sa mga investigador, hindi na magsasampa ng reklamo ang naulila ng rider dahil sa nagkasundo na ang pamilya nito at truck owner na sasagutin ang gastusin sa burol at palibing ng biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristardi Tagugulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang pinagpapalo sa ulo at katawan. Patay sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental. Rex Cantong sa detalye. Rex. Patay ang 22 anyos na lalaki matapos pinagpalo ng matitigas na bagay sa kanyang ulo at katawan sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala lamang na si alias Idsel, residente ng Sitio Agtataho, Barangay Makasilaw, bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Dwight Fajardo, hepe ng Calatrava Municipal Police
Police Station ang biktima na pinagpapalo ng kanyang kainuman na si alias April, 19 anyos, residente din ng nasabing lugar. Mismo si punong barangay o former punong barangay chairman Ponciano Mariposa ang nakakita ng nasabing biktima na wala ng buhay at kagad na inireport sa kapulisan. Dinala pang biktima sa Calatrava Municipal Hospital, subalit ito ay idineklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. John Mike Hostiniani. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Salamat to sa madumutugbo sa ating balitan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Lunes. Ngayon ay A4 tayo sa buwan ng Mayo taong 2026. Thank you, Ms. Leynapit. Maraming salamat sa buong pesa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Ferdes. Uy, saka pinapasalamatan natin classmates from Bulacan State University. At saka pakikiramay nga pala sa pamilya Bartolome. Kaya Apo Els Bartolome at dating PNP Chief Nick Bartolome. Our condolences, sir. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minutes bago sumapit ang alas 3. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan,